inaabangan ang Blue Ribbon hearing sa January 19. Ha? Bakit? Ay posibleng magsalpukan sina Amy at Ping eh. Paano natin nasabi yan? Ay hindi pa nga. Malayo pa nga. Ngayon pa lang nagsasagutan na, nagkakainitan na ang dalawa. Noong isang araw pa yan eh. Hmm? Noong isang araw pa yan, mainit na yan. Tapos ngayong araw, nag-press con si Senador Ping Lacson. Binira na naman si Amy Marcos. Tapos nag-counter na naman si Amy. Ha? Pa-attend kaya si Amy sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa January 19? Member ng Blue Ribbon Committee si Amy Marcos. Yun na nga yung mainit ang dugo ni Ping Lacson. Kasi, sabi ni Amy Marcos, hindi na ako a-attend sa Blue Ribbon. Ano na yan? Wala namang mangyayari dyan. Kinausap na yan para pagpan ang mga matataas na opisyal na wag nang imbestigahan. Ay medyo na pikon doon, nagalit doon si Senador Ping Lacson. Siyempre, insulto yun. Sabi ni Senador Ping Lacson, bakit hindi ka umaten? At sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. Kung may gusto kang paimbestigahan, di ilatag mo, imbestigahan natin. Ba't ayaw mong umaten? Kung umaten ka at yung mga gusto mong sabihin ay hindi mo nasasabi o kaya yung mga gusto mong imbestigahan ay hindi pinapaimbestigahan, di saka ka magreklamo. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, wag kang yan eh, nakaka-insulto ka, sabi ni Senador Ping Lacson. Member ka ng Blue Ribbon, umattend ka. Sabi ni Senador Ping Lacson, may hearing sa January 19, umattend ka. Kaya ito, hinahamon si Amy Marcos na umattend sa hearing sa January 19. Siguro, mapapahiya si Amy pag hindi siya umattend dyan, kaya a-attend siya dyan. Kung a-attend naman siya dyan, sigurado, babarahin siya dyan ni Senador Ping Lacson. Naalala nyo nung si Marcoleta din, pumupurma sa Blue Ribbon, hindi pinapupurma ni Ping Lacson. Yung yabang ni Marcoleta, hindi umuubra kay Ping Lacson. Kaya nga, halimbawa yung kay Diskaya, di ba pilit ng pilit si Marcoleta tungkol kay Diskaya, ay binara ni Lacson eh. Sabi ni Lacson, bakit? Ano bang mo agyan kay Diskaya? Bakit parang masyado mo nang yan? Masyado mo nang dinidipinsan yan. Di ba? Ganun kadirekta yung bira ni ni Lacson kay Marcoleta eh. Ito naman si Amy Marcos ngayon ang bago. Kung dati si Marcoleta yung bumibira kay Lacson sa Senate Blue Ribbon, hindi pinapurma ni Lacson, ngayon natahimik na si Marcoleta. Ngayon naman, ang maingay naman na bumibira kay Lacson, itong si Amy Marcos. Hindi pa nga nagsisimula yung Blue Ribbon, hindi pa nga nag-hearing, ang dami nang sinasabi ni Amy. Kumbaga iniinsulto si Lacson na ang liderato daw ni Lacson at ni Soto ay pinuprotektahan ang mga matataas na officials. Ay ang tinutukoy siyempre diyan matataas na officials, mga officials ng Malacanang. Hindi na daw yan maasahan na magiging patas ang investigasyon. Ano na daw yan? Hindi na daw iimbestigahan yung mga matataas na officials. Ang ginawa ni Senador Ping Lacson, sa January 19, ang iimbestigahan yung mga officials na nadawit sa Malacanang. Halimbawa, si Ulaybar, ipapatawag sa January 19. Si Bunuan, mga mga officials yan ng executive. Tapos si Maynard Ngo, yung kay Chis Escudero yan na bagman. Pinaniniwalaan din yan si Maynard Ngo na malapit sa First Lady. Pinatatawag yan sa January 19, si Maynard Ngo. Di pagkakataon na yan ni Amy Marcos na tanungin si Maynard Ngo tungkol kay Lisa Araneta. Di ba mainit ang dugo ni Amy Marcos sa kanyang sister-in-law na si Lisa Araneta, ang First Lady. Di tanungin niya si Maynard Ngo tungkol sa connection nito kay Lisa Araneta. Tama naman si Lacson eh. Kung mayroon mga gustong itanong sila Amy Marcos,
umattend sila sa hearing. O di tanungin nila si Ulaybar. A-attend yata si Ulaybar sa January 19. Tanungin nila tungkol sa connection kay Amina Pangandaman. O, kaya tama yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kung mayroong mga issue sila, Amy, umattend sila. Kaya lang, ewan natin kung a-attend sa January 19. Pag umattend yan, at kung ano-ano pang sabihin tungkol kay Ping Lacson, babarahin niya ni Ping Lacson. Magsasalpukan yan. Magsasalpukan yan. Kaya abangan natin itong January 19. Ha? Matagal tayong hindi nakapanood ng mga investigasyon tungkol sa flood control eh. Natigil yung mga investigasyon na yan. Ha? Yung Senado natigil dahil budget ang pinukusan. At saka nabuo na kasi yung ICI. Yung ICI sana yung inaasahan na magsasagawa ng mga investigasyon. Ang problema naman sa ICI, wala eh. Naka-closed door. Bawal sa publiko, hindi makita ng publiko ang investigasyon ng ICI, hindi binukas sa publiko eh. Kaya wala. Ngayon, buti naman at ngayon maghihiring na uli ang Blue Ribbon. Hindi pa nga nagbabalik ang sesyon ng Senado ha. Hindi pa. January 26 pa yata sila eh. Pero nauna nang maghihiring ang Blue Ribbon kasi nga marami may mga bali-balitang may mga nagbabaliktaran na mga testigo. Kaya sabi ni Senate President Soto, ni-request daw ni Lacson na magpatawag na ng Blue Ribbon committee hearing. At saka, yun na nga, inaakusahan na sila na may pinuprotektahan. Kaya magsasagawa na ng investigasyon ng Blue Ribbon. Ngayon, sa January 19, hinahamon ni Ping Lacson si Amy na umattend. Ang dyan ni Amy, pag hindi siya umattend dyan, tapos magngangawa pa siya dyan, ay talagang babarahin naman siya ni Lacson dyan. Ngawa ka na naman ng ngawa, hindi ka naman uma-attend. Pag umattend naman, kung ma-attend si Amy para questionin yung mga resource persons, okay lang yon. Pero kung bibirahin niya sa harap-harapan si Lacson, ay papatulan uli siya ni Lacson yan, katulad ng ginawa ni Lacson kay Marcoleta. Ngayon, mas mainit pa nga itong si Amy. Kasi laging nagpapa-interview sa media, binibira si Lacson, pinapahiya, iniinsulto. Kaya mainit si Lacson eh. Kanina nga ang issue tungkol na sa bakla, tungkol na sa faking mukha. Sabi ni Lacson, hindi ako bakla. Walang peke sa mukha ko. Siyempre ang pinapatamaan nun si Amy. Si Amy, dahil yung mukha niya, alam naman yan, tanggap niya naman. Marami siyang ritoke sa mukha niya eh. Kaya alam naman na pinapatamaan nun si Amy. Nag-counter naman si Amy. Sabi naman ni Amy, wala naman masama sa bakla at wala naman masama sa pagpaayos ng mukha. Ano bang masama doon? Anyway, tumiinit talaga tong dalawa na to. Kaya abangan natin. Abangan natin ang hearing ng Blue Ribbon sa January 19. Mga kabunyog, mga kababayan. Dito, makikita natin kung anong mangyayari. A-attend ba si Amy? Tatanggapin niya ba ang hamon ni Lacson na umattend ito? Kung a-attend siya, ano kayang mangyayari? Bibirahin niya ba si Lacson? Pag nagkaganyan, salpukan talaga yan. Matindi yan, sigurado yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.